Magandang araw mga kababayan. Umangal na nga po ang mga grupo ng mga retiradong Marines dahil sa mga paninira at kung ano-anong propaganda laban po kay Master Sergeant Gutisa. At nililinaw po ng mga grupo ng mga retiradong Marines na hindi po nagtatago itong si Master Gutisa, kundi ito po ay pinapanatili lang ang kanyang kaligtasan sa tulong po ng kanyang mga kasamahan na mga dating Marines. At hindi po siya nasa loob ng kampo ng mga Marines. Kagaya po ng pinapalabas ng ilang mga grupo na gustong manira at gustong palabasin na ghost witness daw po itong si Master Sergeant Gutisa. Samantala, bumanat naman po mga kababayan natin itong si Ted Filon at pinaringgan niya po yung mga dating may ingay na mahilig makikialam sa investigasyon, sa mga hearing noon sa issue ng confidential fund ni Vice President Sara. Na lagi nilang sinasabi na kailangan daw ang pera ng taong bayan ay mananagot kung sino man ang nagnakaw, kung sino man di umano ang involved sa anumang korupsyon. Ngayong napapatunayan na walang korupsyon na nangyayari po kay Vice President Sara at sila po ngayon ang nahuling may mga korupsyon at involved sa mali-malitang pera na ninanakaw nila sa taong bayan mula po sa flood control. At ito nga, buhay na witness, itong si Master Sergeant Gutisa na pilit nilang sinisiraan gamit yung mga machinery nilang propaganda, itong mainstream media at itong mga social media. Nasaan na sila ngayon? Hindi sila nagpapakita sapagkat sila pala ay mga contractor din. Yan po yung isama natin dito sa ating topic na pag-uusapan. At kung kayo po ay bago lang, huwag kalimutan ni-like ang video ito, mga kababayan. Okay, simulan natin dito po sa dating Marine na kilala at talagang naging kasama po ni Master Sergeant Gutisa. Kay retired Master Sergeant Gutesa. At nitong linggo lang, nagkalat ang fake news. Ang sabi, magre-retract daw siya ng kanyang affidavit at ituturo sina Senator Marcoleta at dating Representative Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang. Ang masasabi ko lang, mag-isip-isip kayo, huwag kayong nagpapaniwala sa fake news. Unahin ko yung sinasabi niyong nagtatago. Iba yung nagtatago kaysa dinala niya yung sarili niya sa ligtas na lugar. Huwag kayong mag-alala, lulutang yan. Walang Marines na lumutang sa isang investigasyon, malaking investigasyon na gumagawa lang ng kwento. Kahit halongkatin niyo ang kasaysayan. Tapos yung sinasabi niyong magre-retract ng kanyang affidavit, kahit ipusta ko lahat ng kapitbahay ko, pati na rin lahat ng kamag-anak ko, hindi yan magre-retract. Walang Marines na ganun. Kayo kasi naniniwala ko sa mga fake news. Ang sabi niyo pa, ituturo niya sina Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang at tinuruan siyang magsinungaling. Ulitin ko na naman, walang Marines na lalabas sa isang malakihang investigasyon para lang magsinungaling. Ayan mga kababayan po natin, narinig niyo po ha, diyan sa mga sinungaling, diyan sa mga gumagawa ng propaganda sa Marines para lang sabihin na siya po ay ghost witness, siya po ay hindi ka panipaniwala. Nako po, delikado po kayo dahil ngayon pinapatunayan at marami na po yung nagsasalita sa mga Marines. At alam nyo mga kababayan po natin, kahit itong si Ping Lacson nga, is obvious na kabado po. Imagine mo, no, ipilit niya na pinapahanap yung location ngayon nitong si Master Sergeant Gutisa at lumapit pa kay Colonel Quirobin at humingi ng tulong dahil bilang dating Marines, itong si Colonel Quirobin, humingi daw po siya ng tulong at gusto niyang gamitin ang koneksyon ni Colonel Quirobin para hanapin itong si Master Sergeant Gutisa. And syempre mga kababayan natin, ako naniniwala ha, na kahit alam po yan ni Colonel Quirobin, hindi niya po ilalaglag ang kanyang kabaro. Kaya wala siyang binanggit na sinabi niya ba kay Lacson kung alam niya kung saan ang location nitong si Gutisa. Hindi niya sinabi po. Dahil maingat din ito eh. Sabi niya nga, naniniwala siya, kaya inaatake ngayon itong si Gutisa dahil ang kanyang mga binitawang salita ay may katotohanan. Kaya gumagastos po sila ngayon. Gamit yung mga trolls, mainstream media. Kita nyo sa mainstream media. Paulit-ulit ang birada po kay Master Sergeant Gutisa. Okay, andyan na yan. Perception nyo lang yan. Pero hindi nyo lubusang kilala ang Marines. Walang ganong Marines. Marami kaming nagtatanggol sa kanya dahil alam naming nagsasabi siya ng totoo. Yun, mabuhay po yung mga kababayan nating Marines na nagtatanggol dito po sa buhay na testigo para ibaon itong si
Tambaluslos at itong si Saldico. Mamaya may mga madadamay pa dyan na iba. Ako po, marami pa yan, ako naniniwala. Kung alam namin na sinungaling siya, kahit kabaro namin, hindi namin yan kakampihan. Kilala namin yung taong kanyang tinuturo. At ako, kilala ko siya. Kaya ganun ako kung magtanggol sa kanya. At kilala ko rin yung kanyang itinuturo. At yung sabi nyo na kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, ng kabaro niyang mga Marines, sa malamang mali lang kayo ng pagkaintindi. Ang ibig sabihin, oo maaari, kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, pero mga yon ay yung mga retired na, yung mga wala na sa serbisyo. Ayan din sinasabi ko, nung nagkaroon ng interview itong si Liamas ni Risa Tanas sa isang mainstream media, na sinasabi niya na kasinungalingan daw po sapagkat sino daw po yung Marines yung magkakanlong, ito retired na. And ganon din po sa isang interview doon sa tagapagsalita ng Philippine Navy dahil itong Marines ay under po sa Philippine Navy at sinabi nila na hindi daw pwedeng kanlungin yang si Master Sergeant Gutisa. Wala daw po at kasinungalingan daw ang sinasabi nitong si dating Congressman Mike Defensor. Yun ang sinasabi ko na kung may kumanlong man, sigurado hindi pwede po sa mga active ngayon dahil bawal yan, makakasuhan sila. At sigurado yung kung may kakanlong, inandun sa mga retiradong sundalo. Dahil marami po sa mga retiradong sundalo na kaya nilang magfinance, kaya nilang punduhan para lang matulungan itong kanilang kabaro. Lalo na yung pinag-uusapan ni corruption. Ngayong katapusan ng Nobyembre, may mga lumalabas na impormasyon. Yung mga sundalong nananahimik lang, retirado ilalabas na rin daw po sila. Lalabas na sila para magsalita kontra sa korupsyon. Imalay natin, yung mga lalabas na yan, kasama po nila itong si Master Sergeant Gutisa. Diba? Alam nyo, sa matitinding korupsyon na nangyayari ngayon at tila ba walang solusyon at itong si Marcos Jr. pa due process pa no, na nalalaman samantala nung pinakulong niya si President Duterte, wala nga due process. Yung mga retiradong sundalo, pulis natin, hindi na rin nila kayang tiisin. Dahil kita naman kung gaano nakasubra yung ginagawa nitong si Marcos Jr. So palagay ko hindi na nila kayang tiisin. Kaya ito, sinusuportahan nila dahil itong si Gutesa po ay isang napaka-importanting testigo para ma-resolve ang corruption na ito. Alam mo, nakakatawa nga po no? At obvious na obvious itong pinagagawa nitong si Ping Lacson. Imagine nyo, ang gusto nila, kaya sila nag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee, tinanggal nila kay Senator Marcolita dahil gusto nila daw mapatunayan ang tunay na involved. Pero itong testigo na si Master Sergeant Gutesa, na isang tulay para sa katotohanan, ay pilit niyang sinisiraan. At pinapalabas, hindi wala daw credible, fake witness daw ito dahil fake yung perma sa notaryo. Putang ina, sabi ko nga tatanungin ko pa ba kung original itong perma na ito, tama ba itong perma na ito o hindi kung magpapanotaryo ka. Diba? Sabi naman ng iba na nasa mainstream media, dapat daw yung notaryo ni Master Sergeant Gutesa, dapat daw ginastusan na. Doon daw ng panotaryo sa hindi sa mga kanto-kanto lang. Dapat daw doon sa sigurado, gagastusan daw yung pagnonotaryo. Putang ina, wala kang hanap buhay. Diba? Voluntaryo nga lang ang iyong paglabas, ang iyong pagsasalita. Kailangan mo pang gumastos para diyan, di ba? At sabi nila dapat sinamahan ni Marcolita, dapat sinamahan ni Defensor. Wala nga voluntaryo nga yung kanyang paglabas. So marami po yung mga bumabatikos ngayon. At pati si Senator Marcolita, si Mike Defensor, pilit nilang sinasiraan at may mga lumalabas na artikulo at na-find out din ni Senator Marcolita na yun pala ay mga bayaran na troll account o PR firm para siraan po sila ni Mike Defensor. Kasama po itong si Master Sergeant Gutesa. So ganyan po sila kadesperado ngayon. Kaya habang sila ay nadidesperado na kung paano patahimikin itong si Master Sergeant Gutesa, o ito naman ngayon, nag-iingay naman yung mga Marines. Kaya kabahan po sila mga kababayan sa kanilang ginagawa. Dahil hindi pinapayagan ng pamunuan ng Philippine Marines na sasali ang kanilang mga tauhan ng mga aktibo sa serbisyo. Bakit kakanlungin ng mga retired o yung mga wala na sa serbisyo? Ganun kaming mga Marines. Para kaming magkakapatid,
Lalo na't may laban yung isa naming kasamahan na pinaglalaban niya yung tama. Pero, kapag siya naman ay mali, hindi namin yan papansinin. Tabla-tabla yan. Doon lang kami sa katotohanan. Ulitin ko, halimbawa man kung kinakanlong siya ng Philippine Marines, yun ay yung mga wala na sa serbisyo. At saka, labas na yun yung organisasyon ng Philippine Marines. Wala na yun. Hindi nila yun tinotolerate. Hindi nila yun pinapayagan sa mga aktibo at bawal na bawal yun sa loob ng kampo ng Philippine Marines. Maliwanag ba? At sa mga nasa active na serbisyo, huwag na kayong sumakay sa isyo. Anyo na kami yung mga sibilyan na magtanggol sa kanya. Kung meron man dyan nagre-recruit para i-destabilize ang gobyerno, huwag. Huwag na huwag niyong gagawin yan. Huwag na huwag kayong sasama. Marami nang nangyari. Sino ang kawawa? Sundalo pa rin. Sakripisyo ang trabaho, sakripisyo ang pamilya. Gutom. Walang mapapasok ang trabaho dahil napakalaking krimen yung pagkilos laban sa gobyerno. Ulitin ko, magtrabaho lang kayo ng maayos at sumunod kayo sa chain of command. Iyon. Kaya itong mga active na opisyal, mga kababayan po natin, na nagpapagamit ngayon sa gobyernong magnanakaw na pinamumunuan ni Bongbong Marcos, dapat iwasan na po nila na makisali po sa isyong ito. No, kung tunay sila ay non-political, sila po ay hindi makikialam sa politika, wag sila magpapagamit sa kahit sino mang politiko. Diba? Kasi obvious naman po mga kababayan po natin, lalong-lalo na po itong si Browner, itong sekretary ng National Defense po natin na si Kibo Teodoro, imbes na tulungan ang mga Pilipino para masolusyonan at mapanagot itong mga involved sa mga matitinding corruption, nagpapakita pa na parang interesado pa po siya, no, na makipaggera sa China. At mukhang siya pa yung nagsasalita kontra China, samantala si Bongbong Marcos ay pilit na ngayon na makikipag-ugnayan sa China, na makikipag-alyansa na sa China dahil hindi naman po siya binigyan ng pabor ng Amerika. At imbis na bigyan ng magandang taripa, abay 19% ang ibinigay, 0% naman po sa mga ibang karatig bansa po natin. So, wala siyang mahihitad. Kaya, ayan o, papasalamat po tayo dito sa mga retiradong sundalo na pilit na mga sumusuporta, nagkakanlong, nagbibigay ng protection kay Master Sergeant Cotisa. At ako excited ako sa muling pagsasalita ni Master Sergeant Cotisa. Iba mas matindi po yung ilalabas niya. Sinabi ko nga mga kababayan, na itong si Lacson, pilit na hinahanap yung location nitong si Master Sergeant Cotisa. So ano po yung kanilang masamang plano? Bakit pilit nila hinahanap ang location? Ano ka nasabi yan? Ito. Sa usunod niyan ay magsasalita po itong si Colonel Quirobin at siya mismo ang magsasabi na talagang nilapitan siya ni Lacson para hanapin itong si Master Sergeant Cotisa. Gamitin ang kanyang connection. Okay? Hurra! Sino ho ang tumawag, nag-text sa inyo para tulungan na hanapin si Sergeant Gutesa, sir? Yeah, si Senator Ping kanina naman nag-usap din kami ulit. Sabi, Di ba mga kababayan po natin, no? Si Ping Lacson ay lumalapit sa kanya. Sabi niya nga, no, ilang bisis na po siya tinawagan, no, kinausap nitong si Lacson para ipahanap ang location ni Master Sergeant Cotisa bilang dating Marines. Pero sabi nga nitong si Colonel Quirobin, suportado niya po itong si Master Sergeant Cotisa. At dahil daw sa mga paninira, propaganda sa kanya o yung mga atake sa kanya ngayon, ay obvious daw po na talagang lumalabas na makatotohanan or totoo. May tinatamaan dito po sa mga statement ni Master Sergeant Cotisa. At yan po ang mga kinakabahan ngayon. At pilit gumagawa ng mga propaganda, mga kababayan, para hanapin po at patahimikin itong si Master Sergeant Cotisa. Mga kababayan, bago natin puntahan ang bago nating topic, lalong-lalo na po, no, itong patutsada nitong si Manong Ted Pailon doon sa mga maiingay sa confidential fund ni Vice President Sara. Ito ang matinding panawagan ng mga kababayang OFW natin. Zero remittance, 1 linggo po bilang protesta sa talamak na korupsyon at sa pananawagan na dapat mag-resign na itong si Bongbong Marcos
sapagkat hindi niya na kayang solusyonan ang problema at lumalabas na siya po ay wala na po sa katinoan. Sabi nga ni Manong Chavez, wag na antayin ni Bongbong Marcos na lumapit pa sa Malacanang ang protesta ng galit na sambayan ng Pilipino. Magresena daw po siya, sabi ni Manong Chavez. At sa istorya ng Pilipinas, ito na yung pinakabagsak na ekonomiya natin at bagsak na palitan ng piso. Malapit na po tayo sa senior citizen, 59.2. So, hindi pa po nangyari na ganyang kababa ang value ng piso sa international market. Kaya nga naman yung mga kababayan nating OFW, yung mga travelers nating mga kababayan, di ba may isang artista na nagpapalit ng pera niya doon sa Netherlands. Hindi pinalitan yung piso dahil bagsak ang ekonomiya natin at corrupt daw po yung gobyerno natin. O, sinong tinamaan yan? At alam nyo ba kung sinong nagreklamo na yan at sinabihan ng ganyan? Yung mainstream media, mga kababayan, nalakas anti Duterte, anti-BP Sara. O, naranasan niya ngayon. No? Na hindi niya naranasan nung panahon po ni President Duterte. Hindi po natin naranasan na tayo po ay pinagtatawanan ng international community dahil malaki ang respeto at pagtitiwala nila nung si Tatay Digong ang nakaupong presidente. At hindi pa nangyari yan sa buong istorya ng Pilipinas na sinasaluduhan ng mga Pilipino dahil sa magaling, matapang, may disiplina po nating presidente. Yan si Tatay Digong. Pero dahil hindi nila kayang patahimikin, asa na ngayon? Yun, pinakulong ni Bongbong Marcos na ang kapal ng pagmumuka, mga kababayan po natin, no, na magsasalita na dapat daw po itong proseso ng pagpapanagot sa mga pagnanakaw sa flood control, dapat daw idaan sa due process. Ang kapal ng pagmumuka ni Bongbong Marcos, no, na nagsasabing dapat may due process ang mga inaakusahan sa pagnanakaw sa flood control. Pero kay President Duterte, walang due process. Pwede ba yon? Pati yung due process, dapat selective. Dapat kung kaalyado mo, may due process. Dapat pag hindi mo kaalyado at mga Duterte, o impeach mo na yan, o kasuhan mo na yan, o ipadala mo na yan sa dahig. Dahil kalaban yan. Ang kapal ng pagmumuka. Kaya ako, no, suportado ko po itong panawagan ng ating mga kabayan. Zero remittance. Malupit yan, mga kabayan natin. At sigurado, no, aaray na naman dyan si Claire Castro. Okay, so hindi na natin papatagalin, mga kababayan, at punta tayo dito sa kay Manong Ted Filon. Na talagang matapang po ito si Manong Ted Filon, no? At walang sinasanto. So sana po hindi siya magbago at tuloy-tuloy yung kanyang birada dito sa mga magnanakaw sa Kaban ng Bayan. Pakinggan natin. Sa Sara Duterte hearing doon sa confidential fund, di ba? True. Araw-araw nagpe-press con din. Yes. Ngayon, tahimik sila. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Tatay niya may-ari din ng construction company. Agoy, yun sabi ni Manong Ted Filon. Yung panahon na talagang gusto nilang ipa-impeach si BP Sara, gusto nilang tanggalin ang ingay nila, araw-araw may press conference, no? Talagang gusto nilang panagutin daw si BP Sara, ngayon nabulilyaso sila, nabuking sila. At nabisto na yung kanyang tatay pala, sila, yung kanyang buong pamilya, may-ari din pala ng construction na involved sa pagnanakaw sa flood control. O ngayon, tahimik. Shout out dyan sa mga contractor, Suarez, Gonzales, ayan si Rods Gonzales, no, sila Suarez, yung mga Uwaminal, shout out po sa inyo. No, yung mga may ingay sa impeachment ni VP Sara, yung mga nagsasabing salamat kay Speaker, dahil kay Speaker may akap, may maik, may tupad. O, asa na ngayon yung mga putang inang yon? Mukhang tahimik po sila ngayon. Asa na pala yung parang spokesperson nitong si Tambaloslos na si Varvers at spokesperson ng House of Representatives na si Atras Abante. Mukhang tumatahimik po sila ngayon. And si Chihuahua mukhang kaunti na lang ngayon yung kanyang expose sa social media. Yung maingay ngayon ay asong ulol itong si Ridon na tinanggal nung panahon ni President Duterte at mukhang gustong ibalik yung basura at mga ibak dyan sa Manila Way. Dahil ang Manila Way daw, ang pagpapagawa daw ay walang magandang naidulot. Lalo na isang senador, oy, Loren Legarda, ang kapal ng pagbumukha mo. Istika. Wala daw pong magandang naidulot ang Dolomite Beach. Putang ina, ilang milyong mga Pilipino yung
nagpupunta diyan, nagbibisita, nagpaparelax, nag-uupo. Ilang libo, daang libong mga dayuhan ang sadyang pinupuntahan ng Manila Bay. Tapos sabihin mo, walang walang magandang naidulot. Eh, ang laki ng contribution niyan para sa Maynila. Boy, mga senador na ito. Okay, patuloy natin itong patutsada ni Ted Pailon, mga kababayan natin. Sino yan? Bulong mo Kapatid sa niya, akin nandun, yan. nasa listahan ngayon. Wala na kasi yan. Sino kasi yan? Ngayon, invisible sila. Kasi ang gagaling nila during the hearing, yung pala, mga contractors din sila. Agoy. Paano yan? Anong gagawin natin Hindi sa ba? mga Sino yan? kasi yan? Anyway, Karaniwan ng magnanakaw, sila ang pumipili ng kanilang pagnanakawan. Yun. Pero ang politiko, sila ang pinipili ng kanilang pagnanakawan. Wow. Oo nga, ano? ordinary thief. Oo Diba? nga. Kakapal talaga ng pagmumuka, mga kababayan natin. Ito, puntahan natin ito mamaya yung Dolomite. Pero bago natin puntahan yan, ito gusto ko iparinig sa inyo, ha? Huwag kayo magsuka, ha? Huwag kayong mang-umay dito, ha? No, itong napakakapal ng pagmumuka si Bongbong Marcos. Pakinggan nyo ito. Isipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. Gutom daw po sila. Samantala, ang buhay daw po ng mga kaalyado niyo mga kongresista, may helicopter, no? May billionaires village, nasa exclusive subdivision like Forbes Park, Dasmariñas Village. Yan daw po yung kanyang kaalyado, samantala siya daw gutom. Ha? Gutom ka? Iputangin na, kasagsagan nga ng pagbaa sa kamay nilaan. Nag-order pa kayo ng, anong tawag daw? Alaska king crab. Tapos bumabaha yung seafoods, bumabaha yung alak sa inyong bahay. No? Diba? How can you be happy? Palang mukha nito talaga. Large-scale protest is slated for November 30 on Bonifacio Day with rights groups convening since. Ang lalim na ng hinihinga ni Bongbong Marcos. Sana hindi niya na mahabol yung hininga na yan. With the right groups convening since October po. And they said it's going to be bigger than September 21st. Is this a cause for concern, sir? Yeah. Cause for? Bingi na to, mga kababayan natin. No? Bulol na, bingi pa. Ngiwi pa, patay tayo dyan. No. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. What? Balita ko, kayo rin daw po yung mga nagpaplanta para may manggulo Para kayo daw po ay magdeklara ng martial law. I don't know, ha? Narinig ko lang yan kay Manong Chabet. What demonstrator goes to a demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people? Those are the people that we are worried about. And those are the people that we are watching out for. We have a good idea who they are. Kilala niya daw po kung sino daw po yung nanggugulo. Kilala niya naman talaga Tanungin natin si Congressman Kiko Barsaga kung sino po yung mga nanggugulo na yan. Balita ko kilala niyo po. Yung mga sumisigaw na ang tao, ang bayan, medyo lumalaban. Medyo lumalaban. Kasi nga, hindi naman talaga 100% sila lumalaban, kaya medyo lumalaban na lang. I hope that they don't, tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Wow! Magugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Nasasaktan pa yung mga kasama ninyo kuminsan. Yung mga pulis, wala namang kinalaman yung pulis. They're just there to control the crowd. They're not there to hurt anyone. So that's the only thing I worry about. Because we know the reasons for this. The reasons is the outrage for what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation. Wow, ha? Ang kapal ng pagmumukha mo, ikaw pa nakadiscover, ha? Ngayon mo pa lang na-discover yan, 3 years nang sinisigaw ng taong bayan kung nasaan na yung pera, wala pong infrastructure na pinapagawa. Kaya nga yung napakaganda po yung sinimulan ni PRRD. Nalitan mo pa ng pangalan
Yung build, pinalitan pa ng build better more. Yung nangyari, corrupt more. Kaya nga, kahit sabihin po ng iyong mga supporter, si Digong nagmumura. Alam mo, masaya na kami. No? At kami po ay talagang satisfied sa taong nagmumura. Kaysa kami naman ay araw magmumura sa kahirapan, parusa na ginagawa mo sa aming bansa. Alam mo, itong pamilya ni Bongbong Marcos at ang kanyang mga kaalyado, hindi po sila pro-Pilipino, hindi rin po sila pro-mahirap. Sila is anti-Pilipino at anti-mahirap. Paano ko nasabi yan? Sino po yung biktima ng korupsyon nila ngayon? Yung biktima nitong mga matitinding baha? Yung mga mahihirap. Sino po yung pinagnanakawan nila? Yung mayaman ba? Yung mga mahihirap. Bakit? Iyon ang nagsasakripisyo, yung mga mayayaman. Sila. Nandun sila sa mga matataas na lugar at hindi po sila binabaha. Diba? Anti-Pilipino yung mga to. At anti-mahirap. Hindi naman sila nakaranas sa hirap na sinasabi nila, mga kababayan natin. Itong sila Martin Romualdez, itong sila Bongbong Marcos. Itingnan mo nga kahit si Gibo Teodoro, mga kababayan, no, na nag-assume na presidente ngayon, piling presidente. O, tingnan mo, gusto makipaggera, parang no, pinapainit niya po yung issue sa West Philippine Sea. May passport yun ng Maltese. Kung magkagera sa Pilipinas, takbo ng Maltese, bahala kayo mga Pilipino. Sabi nila, kung may pera sa basura kay Martin Romualdez, kay Gibo naman may pera sa gera. Tingnan mo ngayon, yung mga pag-uusap nila, ay doon ako meron tayo sa screen natin, yung mga bilateral talks nila, bilateral meetings with foreign countries, no? Involved dyan ay pera, mga kababayan natin. Pera. Ayan, yung kanilang pakikipag-meeting, Philippine-Canada Sign Visiting Forces Agreement. Pera na naman. Ang involved dyan, mga kababayan natin. No? Pagbibentahan naman po tayo ng ibang bansa ng kanilang baril, ng kanilang missiles, at kung ano-ano pang kagamitan. Ginagawa lang po tayo negosyo. Imbes na dapat, no, business trade. O dapat yung pipirmahan dyan ay agreement kung paano palakasin ang ekonomiya ng bansa. Hindi palakasin ang pwersa natin laban sa China. Kasi wala pong mangyayaring matino dyan, mga kababayan. Hindi pa ba kayo sawa sa pagmumukha nitong si Bongbong Marcos? Kasi kung hindi pa, o kung sawa na, ipagpapatuloy pa rin natin ito. And shameless in, I don't know what you want to call it, in dishonesty and abuse. So, of course they will, of course that will be. Kapag hindi siya makasagot ng maayos, no, nabablanko siya. Tatawa lang yan. Tapos magbubulol-bulol. Ay, kawawang Pilipino. Kailan ka pa susuko, Bongbong Marcos? That will be a cause for outrage. Those funds are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better. And that all disappear because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan-saan. Sino may kagagawa niyan? Sinong kasabwat niyan? Tanungin mo rin yung anak mo, sabi ni Manong Chavit, ang dami daw mga substandard at ghost project doon. It's, of course they'll be angry. Isipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. Wow, gutom ka? Saan ka banda gutom, Bong? Bong. How can you be happy? Right. Thank you, Mr. President. ID, any follow-up question? That's all. So given what you saw, Mr. President, yung red tape, yung overpricing, yung corruption, how would you describe this problem then, based on what you saw? How do I describe it? The problem, yes. The extent. It's a problem that exists in every large bureaucracy. Some worse than others. But it's something that, you will never be able to say that we have removed all of corruption. There will always be, laging may loko dyan na kahit anong gawin mo, baka hanap ng paraan niya para... Di ba mga kababayan po natin, alam na alam niya, na kahit gaano ka-stricto, kahit gaano kahigpit ang patakaran ng gobyerno, may magnanakaw at magnanakaw pa rin. I-memorize niya yung modus nila eh. Yan ang modus nila eh, kaya alam na alam niya. Sinishare niya yung modus niya, mga kababayan natin. Lokohin ng gobyerno.
If the system Kayo po yun, yung mga manluloko sa gobyerno, manluloko sa taong bayan. Budol, kayo yun. are in place, you make it harder and harder and harder for those people to do yung nangungurakot. You make it harder and harder for them to do. The harder it becomes, the smaller the number of people are still operating under corrupt practices. So it's an ongoing thing. It's not something that you can solve with one fell swoop. Okay, just a quick related question, Mr. Sure. President. After ordering a probe into flood control projects, you launched the Sumbong sa Pangulo website, formed the ICI, removed the funding for flood control structures, and then ordered the reduction of the PWH project costs. Can we expect other similar measures in the next few days or weeks? And if yes, what are they? Similar measures as what? Similar related Bingian. measures that seek to curb corruption. Kasi ang dami nyo na pong mga Kaya nga, directives sunod-sunod. now it's time to let the ICI do its work. And let the ombudsman do his work, and let the DOJ do their work, and then that is on the. Lahat na yun, kasabwat nyo rin, cover up. Tinan nyo, di ba? Yung recommendation na gusto nyo kasuhan, Jinggoy, no? Si Joel Villanueva, Saldico, at ang ilang mga official ng DPWH. Pero si Martin Romualdez, wala. May buhay na testigo pa yan. On the legal side, na hinahabol natin yung mga na-identify na kasama dito sa napakalaking sistema ng korupsyon. But also on Napakalaking sistema, Malacanang yun ang simuno. the other side, because we talked about the reduction in the prices of materials for DPWH, we're also at the same time trying to find savings in that. May savings pa siya, ha? Even just now in the upon resumption of the budget hearings, marami na nakita in both houses, in both the House of Representatives and the Senate, na magkakaroon pa tayo ng savings. So, Paano magkakaroon ng savings ang gobyerno, Bongbong? Ang laki nga ng utang natin. Di ba? Sinabi nyo nga po na mag-uutang pa tayo ng 2.9 trillion sa 2026. So, lalaki pa po yung utang natin. At mas malaki yung gagastusin po natin kaysa kikitain po natin. So, paano mo mapapaniwala ang taong bayan na dahil sa sinasabi mong magtitipid itong DPWH, makakita pa tayo ng savings? Asan yung savings? Kung may savings, dapat nababawasan yung utang. Lumalaki pa nga yung utang ng ating bansa. Tapos pagmamalaki mo, may savings pa tayo. Kaya nakakaawa po yung bansa natin, mga kabayan po natin, no? Dito sa pamumuno ni Bongbong Marcos. At actually, sa totoo lang, ha, bagsak talaga yung ekonomiya natin. Lalong-lalo na po yung tourism natin. Kaya yung kanilang paghihimod sa puwet sa Amerika, actually walang naidulot na maganda. Sa totoo lang, mga kababayan po natin. Alam yung naidulot, pahirap po, lalong-lalo na po, pagdating po sa ating ekonomiya. Pagdating po sa turismo natin, yung Bohol, yung Boracay ngayon, no, may mga nakita po tayong video, no, na bagsak po ang turismo. Tapos ang kanilang gustong pag-usapan, paano natin palakasin yung ating mga kasundaluhan, paano natin palakasin yung ating presensya sa West Philippine Sea. Yan ang sinasabi ni Gibo. Pero itong si Bongbong Marcos, gusto makipag-alyansa ngayon, gusto makipagtay dito sa China para pag-usapan daw po yung business trading ng Pilipinas at ng China. Kasi wala po siya magagawa eh. Imagine mo, magmatigas siya. Awayan niya yung China dahil gusto niyang protektahan, no, suportahan itong Amerika. Yung Amerika naman ay gusto naman na makipag-usap kay Xi Jinping para paspalakasin pa yung kanilang pakikipag-alyansa at yung kanilang business trading. Papalakasin pa nila yung kanilang palitan ng produkto, palakasin ang kanilang negosyo. Tapos ang Pilipinas, diba? Magsalita pa ng hindi maganda. Gusto niya pala na maayos ang issue sa West Philippines, ayaw naman makipag-usap, mga kababayan po natin, sa China. And again, kagaya ng sinasabi ni Bibi Sara, ang issue sa West Philippines ay hindi problema ng taong bayan. Yan ay problema ng presidente sapagkat sa kanyang kamay nakasalalay
ang foreign policy po natin. Okay, punta po tayo sa ibang topic natin mga kabayan. Usaping turismo. No, kung may mga dapat panoorin po tayo mga kababayan at talagang pagpulutan ng leksyon, usaping legal, syempre Attorney Trixie Cross, usaping geopolitical tourism. O, dito tayo kay Mrs. Kasi talagang magagaling yan po yung kanilang mga expertise. Kung kayo po ay hindi pa nakapalo o nakasubscribe dito kay Attorney Trixie Cross, ito po, pakipalo, pakisubscribe po ha. And panoorin po natin ang maganda nilang talakayan with Mrs. Dahil napaka-importante po na updated po tayo at hindi po tayo maligaw. Hindi po tayo mahulog sa bitag nitong Marcos administration na puro kasinungalingan, twisted yung balita at puro propaganda. Kamusta na pala ang lagay ng ating tourism? Ito panoorin natin mga bayan. Nag-trend analysis ako. Ito yung trend analysis ko, no, kung kailan tayo makaka-recover. Like, kung kailan mababalik yung 2019. Okay? So, ito na yung pinaka, ano ba sabihin natin? Pinaka-optimistic scenario. Okay? 2030. Okay. Yan na. Yan ang pinaka-optimistic. In order to ano pa lang to ha? At ano pa to? 7.45, 91% recovery ng 2019 levels. At okay na, no? So, pero siguro ang pinaka-realistic is conservative, 5% annual growth. Kasi yung optimistic kasi 15% annual growth. Yung moderate scenario, 10% annual growth. Ang full recovery niyan 2033. Pag 10% annual growth ka, pag 5% annual growth ka, 2038. So ibig sabihin, kung mababa ka pa sa 5% annual growth, at already Trixie, my God, ano na siguro tayo? Senior citizen na. Uy, senior na ako. Pero ito yung weird pa ha. Nauna si Ethel. Talagang naglaglag pa. So, hindi ganito. Normally, pagka, like during the pandemic, at least nung time na yon, meron tayong inaasikaso natin. So, nung nag-taper off na yung issues, this was the time na, even if wala pa masyadong tourists, this was the time to beef up your infra. Halimbawa, kuryente, airports. These things are needed for a tourism industry. Or even for foreign direct investments, you need cheap electricity. So no matter what, kung sana inaasikaso itong mga ito during the hiatus, habang mababa pa yung growth, mababa ang tourism arrivals, tutukan yung infrastructure. But it seems because of the massive corruption scandals na nakikita natin, so much infrastructure ay singit. They don't have an infrastructure plan, or if there is one, hindi sila sumusunod. Yung graft ang inuuna nila, so it's the singit projects that get priority. And so, saan naiiwan ngayon yung mga kuryente natin? Yung mga campaign promises of mini nuclear power plants in every municipality, yung aasikasuhin pati yung tubig and all of that. So all of these things make it impossible for us to have a viable tourism industry anytime soon. Because even during the hiatus, they are not making good use of the time. And besides, aasikasuhin naman talaga dapat natin yan for the people, not just for the tourists, but for ourselves. Sana mura yung pamasahe dito. Hindi tayo makapagpamura ng pamasahe because nalulugi yung airlines with just one runway in the NAIA. So we need to have more runways, minamadali. In the meantime, kahit minamadali natin ng Bulacan Airport, hindi naman binabaan ng presyo para dun sa sa Clark. So Clark is an underutilized arrival area because the landing rights, the hangar rights, all of these airline-related services are off the charts, too expensive. Hindi sila, kumbaga, lugi pa rin even if they use Clark. So that's the sad reality. I doubt if 2030 merong maliwanag yan. Without the infrastructure, hindi pa rin yan lalaki. Aray. Well, ayun na nga. So, I really, ano talaga siya, hindi malabo na the tourism industry will fully collapse.
unless na mag-U-turn siya katulad, 'di ba may banana, may isa sa malaking banana industry, banana players natin nag-bankrupt. So it's actually rotting. You know, it's rotting inside. It's rotting inside, and then they don't care about it. Tapos ang gusto pa rin nila, ito ang mga malign, malign information. Kaya na ang nagmalign sa economy ng Pilipinas. It's the vlogger's fault. Di ba? You already maligned the economy of the Philippines. And ang galing talaga ng tandem na ito ni Attorney Trixie Cross, itong si Mrs. Mga Bayan po natin. Lalo na pag ang ganda ng combination nila, So, abogado, expert sa batas, and of course, expert naman po sa geopolitical issues. So, with Misa. So, napakaganda po yung kanilang blending na dalawa. And totoo naman yun, mga kababayan po natin, gaya na sinasabi ni Attorney Trixie Cross. So, bagsak yung ekonomiya natin, bagsak yung turismo natin. So, sabihin nila kasalanan ito ng vloggers dahil yung vloggers daw ay nagpapakalat ng disinformation. Paano po ito yung totoong nangyayari sa ating bansa? And hindi pwede na pagtakpan ito. Hindi pwede na hindi malaman ng sambayan ng Pilipino. Kailangan malaman ng tao ano talaga yung status ng ating bansa, anong nangyayari sa ating bansa. Diba? Ang gaganda ng balita, ang gaganda ng kanilang ina-update, pero walang katotohanan. Sabihin nila na umaangat na yung turismo natin, tumataas na yung ekonomiya natin, nakakabawi na yung ating bansa. Ibagsak naman yung stock market. Magkano yung binagsak sa isang araw? 1.7 trillion. After 2 days, sabihin nila, fake news yan. Wow! After 2 days, sabihin nila fake news kasi marami ang natakot ng mga investors na mag-invest sa ating bansa. Pero nung binawi nila, may mga investors ba na pumunta? Hindi. May turismo ba na dumating? Hindi. Paano pupunta yung mga turismo? Takot, talamak yung droga, krimen, talamak yung pandudugas, talamak yung corruption. So lahat yan, hindi po kayang solusyonan ni Bongbong Marcos sa totoo lang. Kasi nung panahon ni President Duterte, kaunti na lang yan. Kasi sabi ko nga, walang perpekto na gobyerno. Talagang mayroon at mayroon talaga mga sindikato na gumagalaw. Pero kahit pa paano, patapos na, pahupa na sila, pahina na sila. Nung pagdating ni Bongbong Marcos, anong nangyayari? Magdi-disagree kayo sa akin kung pro Marcos kayo. Pero kung kayo ay ordinaryong Pilipino, anuman ang kulay politika mo, anuman ang political affiliate mo, sabihin ko sa iyo, mag-a-agree ka sa akin na talagang mas lumala yung corruption, lumala yung droga, krimen, lumala yung pagbagsak ng ating ekonomiya, humina yung turismo sa ating bansa. Dahil po, nung umupo si Marcos Jr., lahat yan ay hindi nila binigyan ng pansin. Ano yung kanilang number 1 na programa? Anti-Duterte program. Gusto nila i-eliminate ang lahat ng mga Duterte. And yan, si Tatay Digong. Diba? Na-eliminate nila, natanggal nila, no? Napakulong nila. Ano naman ang kapalit? Bagsak na ekonomiya and talamak na corruption. Nagsasabi na, the best pa rin si Bongbong Marcos. Tangina mo, dilat mo yung mata mo. Diba? Dahil lahat na nangyayari sa ating bansa, ang dahilan dyan si Bongbong Marcos. Dahil siya po, kumbaga sa kapitan, siya yung kapitan ng barko. Kumbaga sa piloto, siya yung piloto ng eroplano. Sa bangko, siya ang manager. So, sinong sisihin sa mga nangyari ito? Diba? Ang janitor ba? Security ba? Siyempre yung manager. Kaya, mga kababayan natin, no? Hindi dapat tayo manahimik. Hindi tayo dapat tanggapin na lang ito. Ika nga, sabi nga ni Manong Chabet, kailangan po nating magsalita. Kailangan na po nating iparamdam sa gobyernong ito, hoy, itigil nyo na yan. Kung hindi nyo kaya, mag-resign na lang kayo. Walang solusyon, mga kababayan po natin. Hanggang ngayon, nangangako pa rin siya na magandang Pilipinas na hindi na daw kailangan ng mga OFW na mga ibang bansa. I don't know kung may maniniwala na OFW sa kanyang pambubudol na yan. Balik tayo dito kay Atty. Trixie and of course kay Ma'am Sas. At yung issue pa rin nila, mga vloggers, ganyan. Look at what's happening to your tourism industry. Look what happened to your banana industry. They don't really care about the Filipino people. Yun lang masasabi ko, they don't really care about the Filipino people. That's the truth of it. They don't really care. So that's it. So, wala tayong choice. I don't see this ending well for the Marcos administration. No. Kasi
umaaray na raw ang hotel owners ng Bohol. Of course, Bohol. because a lot of tourism industry, when nagdadagsaan na yung mga Chinese, they already planned because of that na maraming Chinese tourists. So karamihan diyan nagpalaki ng mga accommodation, alam mo yun, tinaasan nila yung occupancy, nag-renovate, they invested a lot. Kasi nung panahon ni Digong, talagang nagbo-boom. Nakikita talaga nila nagbo-boom. Kung hindi talaga nagkaroon ng pandemic, siguro umabot na talaga tayo ng siguro mga 12 million. No? Magtatapos siguro sa PRRD ng 12 million tourists. Yung mga nasa tourist industry, yun ang kanilang tinitingnan na trajectory. So imagine, 2024, biglang grabe yung, alam mo, ang sakit niyan sa mga nag-invest Correct. Yung mga hotels, kaya nga during kaya alam natin that there's corruption involved here. A lot of the ways para natutulungan kasi certain aspects of the industry. And that's what the DOT is supposed to be doing. Pero natutulungan nila are places like, yun na nga, that's why I was saying hotels. Kasi pwede kang magpa-government seminar, magpa-convention, meeting ng mayors, mga ganyan. Mabubuhay sila, although hindi sila, yayaman, sa government projects. Pero at some point, that's stopgap, really. So, but major hotels, major investments, ganyan. Ang worry ko sa tourism industry is that at least the big players, even if they planned well, they might be able to take the hit, but not the small players, yung mga simpleng tao nagbebenta ng kalamay, nagbebenta ng souvenirs, many artists that create these items. Wala na, mababa na masyado. Wala yan. So it can no longer be salvage. Not at this point. No. Not under BBM. Kailangan talaga ng massive turnaround. Yan, kailangan talaga yung massive turnaround. Of course, tayo naniniwala na talagang wala ng chance, sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya sabihin man natin, papalit man si BP Sara, talagang matinding sakripisyo po ang kanyang danasin bago po umangat muli yung ating ekonomiya. Dahil po sa pinabayaan ni Bongbong Marcos, mga kababayan po natin. And kawawa po yung small business natin, yung mga maliliit at medium enterprises po natin. So talagang kawawa po dahil po sa ginagawa po ng gobyernong ito. So sana po mawakasan na ito. Sana po mabago na ito, mga kababayan po natin, para umangat po tayo. And paano po bumalik yung tiwala ng mga investors? Talagang kailangan ni Bongbong Marcos na magpaubaya. Dahil hanggat nandyan po siya, hanggat nagmamatigas po siya, hindi pa rin tayo pupuntahan ng mga investors. Hindi pa rin tayo pupuntahan ng mga turista. Dahil sa totoo lang, markado na po ang presidente natin. Markado na ngayon ang Pilipinas na korap, talamak ang droga, krimen, at mahina po yung nakaupo sa pwesto. Walang disiplina. Ano pa yung aasahan po natin, mga kababayan? Okay, so sana po tayo naman ay lagi nating sinasabi na sana po pagising natin magbago na po yung magbago na po yung paningin sa atin ng ibang bansa. Sana po maiba naman yung nakaupo sa pwesto, ipaubaya niya na yan sa karapat-dapat na umupo para naman magkaroon po tayo talaga ng tunay na pagbabago. Gaya nga na sinasabi ng mga retiradong sundalo, uhaw na kami sa pagbabago ng ating gobyerno. Kaya kung may rallies man na panawagan, mapayapang kilos protesta, makiisa po kayo. Muli, sinasabi ko makiisa po kayo, mga kababayan po natin. Yung mga payapa wag po kayo sumali dito sa mga kaliwan. Ako po, papahamak po kayo. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat, mga kababayan. Palagi natin panalangin na sana po makarecover na po yung ating bansa. Sana po magiging okay na po yung ekonomiya natin. Sana po, maawa na si Bongbong Marcos sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat and God bless, mga kababayan po natin.